Nakikita yan ng mga miyembro ng simbahang Katoliko eh. Bakit ganito ang aming mga obispo? Bakit ganito ang aming mga kordinal? Bakit ganito ang aming mga pare? Mapaghatol sila sa iba. Pero hindi marunong tumingin sa harap ng salamin at tingnan ang kanilang mga sarili. Kung gaano sila kabulok sa pera, kabulok sa kabaklaan, gaano sila karubi sa politika. Kaya basahin nyo yung libro. Altar of Secrets, Sex, Kamunduhan, Politics, Politika at Kaperahan at Kwarta sa simbahang Katoliko sa Pilipinas. Hindi ako sumulat nito, bumili lang ako at nagbasa. At sa hindi nagkapalad na makabasa nito, bumili po kayo sa National Bookstore at La Solidaridad, doon sa malapit sa Korte Suprema, available po. Bumili ako ng 5, Kuya Walter Presnedo, pinamigay ko yung 4. Kaya galit na galit kayo kay Presidente Duterte, kasi kayo mga obispo at pare na mapakialam sa politika, hindi nyo binuhubad yung inyong uniforme. Mag-homily kayo sa simbahan, sa halip ng ituro nyo ay salita ng Diyos, puro kayo politika. Paglabas ng simbahan, politika na. YouTube, Facebook, politika na mga Katoliko. Sa loob ba naman ng simbahan, politika pa rin. Tapos kung makahatol kayo sa mga politiko, parang hindi politikong Katoliko. Hindi ba dapat sisihin nyo sarili nyo? Bakit hindi nyo sila naturuan ng pagiging matinong politiko na Katoliko? Bakit karamihan ng mga namumunong Katoliko ay magnanakaw sa kaban ng bayan? Kung yan ay Muslim na politiko, o kaya iglesia ay born again, katakot-takot na atake at panlalait sa relihiyon nila. Pero bakit pag Katolikong politiko, hindi nyo binabanggit ng mga obispo pare, na yan ay mga Katoliko na nag-aral sa inyo at nagsisimba? Ano ang natututunan sa inyo yan? O hindi natututuhan? Kung kayo ay tamad magturo, palagay ko naman ay hindi. Sapagkat mula pa sa pagiging prep at kinder, tinuturuan na yan sa simbahan. At sa mga eskwelahan Katoliko. Kahit nga, pampublikong eskwelahan, pinapasok ninyo. Na hindi naman dapat itinuturo ang relihiyon dyan sa public schools. Sapagkat hindi lang naman mga Katoliko nagbabayad ng buwis. Akala kasi naman obispo at pari na ito na kardinal, nasa panahon pa tayo ng Kastila, hindi. Matagal na pong naghimagsik, mahigit 100 taon, ang mga ninuno nating katipunero laban sa mga imperialistang Kastilang Katoliko. Yan ang dahilan kaya sa ating konstitusyon, nagkaroon ng paghihiwalay ng relihiyon at gobyerno. Sapagkat noon, may union of church and state, pinakikialaman at nangingibabaw ang relihiyon sa politika sa Pilipinas. Hindi na po panahon ng Kastila. Kaya huwag niyong ipilit na ipalamon sa mga butanting Katoliko ang politika ng mga pare at obispo. Ang politika mo, politika mo. Kaya adwang-adwa sa inyo na magsimba yung mahigit 20 milyong Katolikong didishits at bobutante ang tawag nyo. Pero ano relihiyon ng mga yan? Katoliko. Hindi nyo ba tinuruan? Siguro tinuruan nyo. Natuto ba sa inyo? Siguro hindi. Natuto ba sa inyo? Ayaw. Matuto sa inyo. Ibig sabihin yan, failure kayo. Bigong-bigo kayo. Kung failure kayo at bigo kayo, sino kayo para humatol sa mga politikong Katoliko? Mga senador. Bakit hindi nananalo ang kandidato ng simbahan? Hindi naniniwala sa inyo mga butanting Katoliko. Bakit? Sinasalaula ninyo ang politika sa Pilipinas. Alam mo, tama-tama sinasabi ng Autentico. Wala kayong pwedeng i-deny doon dahil tama. Sino-sino nga ba yung mga gago, ng mga pare, yung mga abogado na pili pinabaluktot ng batas? Di ba yung mga din, Santa Maria, pati itong si matandang Carpio na to hanggang ngayon baluktot pa rin ng kanyang pag-iisip dahil sa pamumulitika. O, ano pa bang aasahan natin sa mga ganyan? Tama naman ang mga sinasabi niya eh. Itong mga obispo nakikialam. Saan ba nag-aral itong mga kanilang mga itong mga politiko na to? Di ba karamihan mga Katoliko na yan? Ibig sabihin, sa kanila din natuto. Oh, bakit ayaw nilang hayaan nga naman maging neutral? Gusto nilang impluwensyahan dahil pare palabas sa mga tao na sila ay tama. Alam mo ba gano'ng kabulok ang sistema natin ngayon, pati kahit yan sa simbahan na yan. Kaya nga lahat ng iskandal nandiyan sa simbahan na yan. Dahil sa pamumulitika, sa mga kamanyakan ng mga ilang mga tao dyan sa loob ng pati sa korupsyon ay hindi nawawala dyan. Kaya yung pundasyon ng relihiyon na yan ay talagang bulok na bulok. Kaya kayo nang bahala rito kung ano masasabi nito kay Autentico. Tama lahat ng sinasabi niya, pabor ako dyan. Sa halip na kayo ay tumulong sa ikaayos at ikagaganda at ikapapayapa ng Pilipinas, kayo pa ang nagbubuhos ng krudo o petrolyo sa lumalagablab ng labanang pampolitika sa pagitan ng dalawang mataas na lider at kampo nila na 90% or more ay mga Katoliko. O hindi ba relihiyon ni Presidente Marcos Katoliko? Halos lahat. Maliban siguro sa dalawa dyan o tatlo, maaaring born again itong si Alan Cayetano, Iglesia si Marcoleta, JIL o born again din, si Joel Villanueva.
Pero ang 21 dyan, senador, mga nag-aaral sa simbahan nyo, sa mga eskwelahan nyo, religious schools. Hindi kayo naniniwala sa kanila na natuto sila sa inyo? Na pwede silang maging neutral? Bakit kinakailangang impluwensyahan nyo? Dahil puot na puot kayo sa mga Duterte. Ano kasalanan ni Sara sa kasalanan ng tatay niya? Kahit sa mga abogadong Katoliko. Yung iba UP pa, Ateneo Lasal, UST. Matatagal na kayo bilang mga abogado, yung iba din pa. Sa halip na magpaliwanag naman kayo kung ano ang batas, sinasalaula nyo ang batas. Winawalwal din ninyo. Wala kayong ikinaibas sa mga pare obispo at bulaang pastor. Kaya yung iba dyan na nagkukomentaryo, nasasabihang gago o bugok sa batas. Kahit abogado, kahit din. Tapos pabiktim sila. Na sinasabi ko, yung kanya binabas. Kasi hindi naman yung tunay na batas ng konstitusyon ang inyong pinaliliwanag. Ang ipinaliliwanag nyo at pinalalabo ay para baluktutin ang batas at konstitusyon para palitawin na kayo ang tama kontra sa mga kinapupuutan yung Duterte. Yan ang katotohanan dyan. Mapa-aresto ang issue kay Bato. Mapa-issue sa impeachment. Kitang-kita ninyo ang sabuatan ng mainstream malita media, ng simbahan ng mga pari at obispo, ng mga komunista at mga aktivista, ng mga dilawan at pink, ng mga nasa negosyo na nakatago habang nagsasamantala sa pagkamkam ng tubo at kita sa naghihirap na taong bayan. Maliwanag sa buhatan nyo dyan At hindi tayo maaaring magkamali na mayroong mga foreign powers na palihim lamang ngunit sumusuporta sa mga yan. Sapagkat suklab sa Duterte, yung ama, at natatakot ng malabis sa anak. Pero hindi dapat ganyan Diba? Irespeto nyo ang boto ng tao. Kung hindi kayo manalo, better luck next time. Hindi yung, dahil hindi kayo manalo, gusto nyo patalsikin na patalsikin. Pag kayo naman ang nananalo at naglalagay, wala rin naman pinag-iba sa sinasabi nyo Kasimbulok din ninyo ang mga politikong gusto nyong manalo at nanalo dahil sa inyo.